Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu. Mga palengke, ospital at simbahan ang napuruhan, kabilang ang daang taunang Basilica de Santo Niño. Nakatutok live si Mark Bautista ng GMA Cebu. Mark. Mike, isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu matapos ang 7.2 na magnitude na lindol kaninang umaga. Ayon naman sa PDRMC, umabot na sa 9 ka mga tao mga namatay at 87 nito ang mga nasugatan. Pero patuloy pa rin naman ngayon ang kanilang assessment para naman sa mga building na gumuho o mga nagkabitak-bitak. Kabilang na dito ang Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City. Mismong kampana ng Basilica del Santo Niño ang nahulog nang gumuho ang pader ng bell tower nito. Nagmistula tuloy eksena sa World War II. Ang Basilica, tinayo taong 1500 pa, kaya isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Swerte namang walang nabagsakang tao nang mahulog ang kampana. Tanging ang motor na ito ang naging pinsala. Ang driver ng motor, maagap daw. Biglang iniwan ang motor ng lumindol ng malakas. Nakalingkod na ko sa motor, kay paingon ako kung dagan ng tanatak na dako kayong bato. Matong naabtan di ko sa mga batong uban, man katong dagko kayo, nalihayan gid ako, matong labiyaan ako motor na. Nagkulaps din ang isang bahagi naman daw ay public market. Isang babaeng vendor ang patay. 17 ang sugatan. Nilagyan ng kordon ang buong public market para di nabalikan pa ng mga vendors at ng mga mamimili. Maging ang old public market, sinara na rin. Bumagsak din ang isang bahagi ng Cebu Doctors University. 2 school service ang nadaganan. Buti na lang daw at idineklara walang pasok ngayon dahil sa Idel Adha. Kundi, maaring napakaraming bata ang maaring masugatan o naaapektuhan. May kapapasok lamang na balita as of 5 p.m. dito sa Bohol kung saan yung epicenter ng lindol. May 65 ang mga casualty at 115 ang mga nasugatan. 18 nito, Mike, no, may mga partially damaged sa mga simbahan at 2 nito ang mga totally damaged. May mga tulay, mga daanan at mga di madaanan hanggang sa mga oras na ito, Mike. Ay, dyan naman sa Cebu, kamusta Mark? Ang Metro Cebu, sa mga sandaling ito, Mark? Sa ngayon, Mike, no, ang Metro Cebu okay naman, pero hanggang sa mga oras nito, nararamdaman pa rin natin ang mga sunod-sunod na mga aftershocks. Kanina nga alas 3 ng hapon, nakatala na po ang PVOCs na mga 213 na mga aftershocks hanggang sa mga oras nito. Siguro, Mike, posible mag-i-increase din ang mga aftershocks dito sa Cebu. Sa ngayon, may mga nakadaanan tayo kanina dun sa may area sa Imos, may mga tao na hindi pa rin pumasok sa kanilang mga bahay kasi nga natatakot nga sa sunod-sunod na mga aftershocks na nararamdaman dito sa Cebu, Mike. Yung mga pasyente na naglabasan doon sa mga ospital, nakabalik na ba sila doon sa loob ng gusali ng ospital, Mike? May ilan, Mike, na pinayagan na makapasok. Ang iba naman, Mike, hindi pa nakapasok sa mga oras na ito. Gusto kasi, actually, Mike, sabi ni Mayor Michael Rama, gusto talagang i-assess ni Mayor kung ano ang magiging sitwasyon na ngayon sa mga building. Humingi nga siya ng mga tulong sa mga structural engineer bukas para ma-assess nila kung ano yung mga building, kung okay pa ba mapasukan, especially yung Cebu City Medical Center na matagal na rin na nakatayo yung yung mismong hospital, Mike. Dapat nga mag-ingat sapagkat, Mark, kahit na hindi gumuho yung mga building sa unang pagyanig, kung may rumupok na mga building dyan, yung susunod na mga aftershock, baka yun ang dumali sa mga building eh. Kamusta ang kalakaran dyan sa Cebu, ang komersyo, mga tindahan? Buti na lang pista opisyal ngayon. Bukas ba ang iba't ibang establishmento dyan sa Cebu kahit na lilindol kayo dyan, Mark? May mga establishmento dito, Mike, na hindi pa rin nagbubukas hanggang sa mga oras na ito, no? Dito nga sa may downtown area, sarado, para na ring ghost town ang mga kalsada dito. Yung mga malalaking mall naman, Mike, no, sarado din kasi dino-double check nila kung ano ng structure ng kanilang mga building dito, Mike. Anong balita doon sa mga tulay na nag-uugnay na Mactan at Cebu? Kung di ako nagkakamali, 3 tulay yun, di ba, Mike? Kasama na yung Marcelo Fernan Bridge, yung pinakabago dun sa 3. Kamusta yung 3 tulay na yon? Actually, Mike, no, klaruin lang, 2 po lang ang yung bridge na nandito. Yung Old Mactan Mandaue Bridge at yung Marcelo bagong Fernan. Marcelo Fernan Bridge. Apa.
Pero sa mga oras ito, okay naman daw. Passable naman. Kanina, nagpunta nga ako ng Lapu-Lapu. Chinek ko naman yung area ng Lapu-Lapu. Okay naman. Pero yung mga daanan naman ng Mactan Marcelo Fernan Bridge at yung Mactan Mandawi Bridge, nadadaanan naman ng mga malalaking sasakyan. Pero nga kanina, Mike, medyo iilan lang ang mga sasakyan ang nakita nating dumadaan kasi nga siguro sa takot na baka bumigay daw. Bukas na rin ang Mactan International Airport, Mike. Bukas na siya, Mike, no? Kanina pang alas 12 ng umaga kanina. Nung nagpunta ako kanina, marami din tayong nakita na mga nag-collapse na mga kisame. Pero pagka dating nga ng alas 12, matapos na i-assess ng mga taga Marcelo Mactan International Airport na okay naman daw, so pwede nang magamit. Yun nga lang kaninang umaga, itinransfer yung mga tao dun sa may MIP na kung saan sila kasalukuyang inilagay para naman po i-assess ng mga taga Mactan Cebu International Airport ang building mismo, Mike. Ngayon nga, yung pagka-alas 12 kanina, bumalik naman sa normal ang mga kalakalan dun sa airport mismo, Mike. Maraming salamat, Mark Bautista ng GMA Cebu.